Maganda. Yon ang madalas marinig ni Antoinette Reyes mula nang siya ay bata pa. Para sa pamilyang umampun sa kanya, ang kanyang kagandahan ang tanging pag-asa nila upang makaahon sa kahirapan. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataong magtrabaho sa marangyang mansyon ng mga Montevista, naniwala siya na yun na ang simula ng buhay na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit sa loob ng mansyon, hindi lamang kayamanan ang naghihintay sa kanya. May isang lalaking tila perpekto sa paningin ng lahat at may isang driver na palaging sumasalungat sa kanya. Ngunit kapag dumating ang araw na kailangan niyang pumili sa pagitan ng pangarap at pag-ibig, alin ang susundin niya? At paano kung ang lalaking pinakamaliit ang tingin niya noon ang siyang may pinakamalaking lihim sa lahat? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Antoinette. Good morning, self! Kahit napakainit na agad, maagang maaga pa lang ay nagising na si Antoinette dahil sa mainit na hangin na pumapasok sa kanilang maliit na bahay. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at tumambad agad sa kanya ang kupas na kisame. Nakahiga siya sa manipis na foam na halos wala ng lambot. Sa isang sulok ay naroon ang lumang electric fan na paikot-ikot, ngunit parang wala ring naitutulong sa init. Napabuntong hininga siya. Ano ba naman kasi tong electric fan na to? Ang hina ng buga ng hangin, ang lakas pa ng ugong. Ganun na ang buhay niya mula pagkabata. Walang bago, mahirap pa rin sila. Narinig niya ang kalansing ng mga kawali mula sa kusina. At kasunod noon ang pamilyar na boses ng kanyang ina. Ay nako, hindi ko na alam kung saan kukuha ng pambayad. Bukas ng due date ng kuryente. Tapos yung inutang natin kay Aling Vicky, hindi pa rin nababayaran. Napapikit si Antoinette. Kagigising pa lang niya, ngunit parang pagod na siya agad. Hey, ano naman ang bunganga niya? Alam na niya kung saan pupunta ang usapan. Mula sa kanyang hinihigaan, dahan-dahan siyang bumangon at inayos ang gusot niyang buhok. Paglabas niya ng munting kwarto, nakita niya ang kanyang inang si Lourdes na nakaupo sa harap ng mesa habang hawak ang ilang papel. Ang kanyang amang si Roberto naman ay tahimik na umiinom ng kape. Pagkakita kay Antoinette ay agad siyang tiningnan ng kanyang ina. Mabuti naman at gising ka na. Umupo si Antoinette. May almusal na po ba? Sorry, nalate po ako ng gising. Hindi agad sumagot si Lourdes. Sa halip ay inilapag nito ang mga papel sa mesa. Alam mo ba kung magkano ng utang natin ngayon? Napakurap si Antoinette. Hindi po. 50,000 na. Napahigpit ang hawak niya sa upuan. Malaki na yon para sa kanila. Hindi niya alam kung paano nila yon mababayaran. Napabuntong hininga si Lourdes. Kung may pera lang sana tayo, edi hindi sana tayo ganito. Hindi na muna umimik si Antoinette. Pakiramdam niya, may mabigat na bagay na unti-unting bumabagsak sa kanyang dibdib. Hindi pa man nagsisimula ang araw ay parang dinadaganan na siya. Tapos ka na sa high school, Antoinette. Kailangan mo nang magtrabaho. May bahagi sa kanya na gustong magsabi na gusto niyang mag-aral pa. Na gusto niyang makapagkolehiyo. Na gusto niyang magkaroon ng magandang trabaho balang araw. Pero alam niyang wala silang pera para doon. At alam din niyang walang makikinig sa kanya. Tumikhim si Lourdes. Hindi pwedeng tambay ka rito. Hindi naman po ako tatambay. Maghahanap po ako ng trabaho. Napailing si Lourdes. Napakaswerte mo na nga. Kung hindi ka namin inampon, ewan ko lang kung saan ka napunta ngayon. Kung hindi ka namin kinuha noon, baka palaboy-laboy ka ngayon. Baka maaga kang nabuntis. O baka pokpo ka na. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang ipaalala lagi na isa siyang ampon. Hindi naman niya hiningi na ampunin siya. Hindi naman niya ginustong ipamigay ng mga tunay niyang magulang. Minsan, naiisip niya kung ano kaya ang buhay niya kung hindi siya ipinamigay. Kung may magulang siyang tunay na nagmamahal sa kanya. Kung may tahanan siyang hindi sinusumbat araw-araw ang kanyang pagkatao. Pero mabilis niyang pinatay ang mga ganoong isipin. Wala nang silbi. Hindi naman mababago ang nakaraan. Huminga ng malalim si Lourdes. Ikaw lang ang pag-asa natin.
Kaya mo kaming iahon. Aba, magbayad-bayad ka naman sa mga nagastos namin sa'yo ng ilang taon. Kahit pag-aralin mo man lang yung mga kapatid mo, kailangan mong suklian lahat ng ginawa namin. Malaki rin ang naging hirap namin sa'yo. Napayuko si Antoinette. Napapagod talaga siyang marinig ang mga yon. Pakiramdam niya ay hindi siya itinuring na anak naman talaga. Parang isa siyang investment na hinihintay ng mga ito na magbigay ng tubo. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok sa kanilang pinto. Lourdes! Narinig nila ang boses ng kanilang kapitbahay. Mabilis na tumayo si Lourdes. Pagbukas ng pinto ay bumungad si Aling Susan. Mukhang excited ito at may ngiti sa mukha. Aba, mabuti at nandito kayo! Lumapit si Antoinette habang nakikinig. Ibinaling ni Aling Susan ang tingin sa kanya. Nako, Antoinette! Tamang-tama. Napakunot ang noo niya. Bakit po? Naghahanap daw ng kasambahay ang mga Montevista. Talaga. Nagliwanag ang mukha ng kanyang ina. Mayaman yung pamilya na yon, di ba? Tumango-tango si Aling Susan. Oo, sobra. Napatingin si Antoinette sa dalawa. Narinig na niya ang apelidong Montevista. Isa yon sa pinakamayamang pamilya sa probinsya. May mga negosyo sa Maynila, resort, hotel at may napakalaking mansyon. Tumatanggap daw sila ng bagong kasambahay ngayon, sabi pa ni Aling Susan. Naalala ko si Antoinette kasi di ba sabi mo kailangan niya ng trabaho. Napaisip si Antoinette. Kasambahay? Hindi yon ang pangarap niyang trabaho. Hindi yon ang inaasam niyang kinabukasan. Ngunit alam niyang wala siyang gaanong pagpipilian. Agad na nagsalita ang ama niyang si Roberto. Pumasok ka ron. Mas okay na yon kaysa wala kang trabaho. May punto naman ito. Pero hindi niya pa rin maiwasang malungkot. Parang ang bilis, parang wala man lang panahon para mangarap. Tumango na lang si Antoinette. Sige po, Papa. Kinabukasan ay nakapag-ayos na siya. Simple lamang ang kanyang suot. Puting blouse, kupas na maong at lumang sandals. Habang naghahanda siyang umalis ay nilapitan siya ng kanyang ina. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Maganda si Antoinette. Kahit hindi siya mayaman, kahit simple ang suot niya, maputi ang kanyang balat na namumula kapag masyadong nabilad sa araw. Mahaba ang buhok na medyo may pagka-brown. Ang kanyang mga mata, malamlamang kulay at halong brown at green. Mga katangiang namana niya sa nakabuntis sa totoo niyang ina. Makinig ka, sambit ni Lourdes. Sabi sa akin ni Susan, ang nasa mansyon na yon isang matanda, isang binata at isang ginang. Kung kaya mo, paibigin mo yung binata. Kapag hindi kaya, yung matanda na lang. Basta, kunin mo ang loob nila. Napasinghap si Antoinette. Mama, ano po bang sinasabi nyo? Nanlaki ang mga mata nito. Ang sinasabi ko, opportunity mo na kasi nasa paligid ka ng mayaman. Makipaglapit ka. Huwag kang uuwi ng mahirap. Napakunot ang noo niya. Ano po? Ngumisi si Lourdes. Maganda ka. Humanap ka ng mayamang mapapangasawa. Napasinghap siya. Naman, nandun po ako para magtrabaho. Trabaho po ang pupuntahan ko, hindi po maghanap ng mayamang asawa. At ano ngayon? Di pagsabahin mo. Tumawa pa ang kanyang ina. Gamitin mo ang ganda mo. Pakiramdam ni Antoinette ay gusto niyang lumubog sa lupa. Hindi niya alam kung maiinis o maawa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun mag-isip ang kanyang ina. Para bang napakadali lamang makahanap ng mayamang lalaki. Para bang naghihintay lamang ng mga milyonaryo sa kanto. Ma, hindi ganun kadali. Saka ang mga mayayaman lang din po ang nagugustuhan. Mama, kasi yung mga mayayaman, mas may pera sila na makapagpaganda. Sambit niya rito. Kaya nga, kapag nandun ka, di mag-ayos ka pa. Para kaya mong talbugan ng ibang mga babaeng nandun. Saka mas magiging maganda ka pa kapag nakapangasawa ka ng mayaman. Abay, mas madali yan kaysa maghirap habang buhay. Tahimik siyang napailing. Hindi na siya sumagot dahil wala rin namang mangyayari. Kasi pakiramdam niya, kulang na lang ay ibugaw siya. Hindi na siya nagsalita pa. Habang nasa jeep ay tahimik lang siyang nakatingin sa bintana.
Unti-unting lumalayo ang kanilang barangay. Napahawak siya sa kanyang bag habang nag-iisip. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ng kanyang ina. Humanap ng mayamang mapapangasawa. Napabuntong hininga si Antoinette. Kung tutuusin, gusto rin naman niyang yumaman. Sino bang ayaw? Pagod na siyang mamroblema tungkol sa pera. Pagod na siyang makarinig ng sigawan tungkol sa utang, matulog ng gutom at masumbatan. Kung may pagkakataon siyang yumaman, kukunin niya yon. Walang duda. Ngunit hindi niya nakikita ang sarili niya na umaasa lamang sa isang lalaki. O baka kasi wala pa naman siyang nakakasalamuhang mayamang lalaki. Hindi ganun kadali ang buhay. Hindi naman basta-bastang mahuhulog sa kanya ang mga mayaman dahil lang isa siyang maganda. Maraming magandang babae sa mundo at naniniwala si Antoinette na walang espesyal sa katulad niya. At kahit mangyari man yon, paano kung masama naman ang ugali? Paano kung kontrolado siya? Paano kung hindi siya mahal? Napailing na lang si Antoinette. Bakit kasi ganun ang takbo ng utak ni Mama? Iniisip ko tuloy. Napakaraming kwento ng mga babaeng nagpakasal sa pera, pero hindi naman naging masaya. Ayaw niyang maging ganon. Gusto niyang yumaman, pero gusto rin niyang magkaroon ng sariling halaga, sariling pangalan at tagumpay. Ngunit habang iniisip niya yon, napatawa siya ng mahina. Napakagandang pakinggan, napakagandang isipin, pero sa realidad, isa lamang siyang high school graduate na papunta para mag-apply bilang kasambahay. Wala siyang koneksyon, pera, college diploma o kahit na anong impluensya. Ang mayroon lang siya ay pagod na pangarap at kaunting pag-asa. Pagkababa ni Antoinette mula sa jeep ay agad niyang naramdaman ang pagkakaiba ng lugar. Parang ibang mundo ang pinasok ko Mula sa makikitid at lubak-lubak na kalsada sa kanilang barangay, napunta siya sa malawak na daan na napapalibutan ng maayos na mga puno. Habang naglalakad siya papunta sa malaking bakal na gate ng mga Monte Vista, pakiramdam niya lalo siyang lumiliit. Napahinto siya sa tapat ng gate. Grabe, ang laki. Hindi niya namalayan, nasabi niya yon ng malakas. Napakalawak ng bakuran. May fountain sa gitna. May hardin na mukhang araw-araw inaalagaan. At sa gilid ay may ilang mamahaling sasakyan na hindi niya man lamang alam ang mga pangalan. Para siyang nakatingin sa isang palasyo. Hindi niya maiwasang ikumpara yon sa kanilang bahay. Napabuntong hininga siya. Ganito pala ang buhay ng mga mayayaman. Habang siya ay nag-iisip ay may lumapit na guard. Ikaw ba si Antoinette Reyes? Nagulat siya rito. Opo, ako nga po. Ako po yung na-refer ni Aling Susan. Pinapapasok ka na. Tumango siya. Salamat po, Manong. Habang naglalakad papasok ay hindi niya mapigilan ang pagtingin sa paligid. Pakiramdam niya ay baka may mabasag siyang milyon ang halaga kapag mali ang kanyang nahawakan. Pagpasok ni Antoinette sa loob ng mansyon, napanganga agad siya. Mas maganda pa pala sa loob. May napakalaking chandelier sa gitna. Makintab ang marmol na sahig. Napakataas din ng kisame. Pakiramdam niya ay nasa hotel siya. Habang abala siya sa pagtingin, may matinis na boses siyang narinig. Ikaw ba ang bagong aplikante? Agad siyang napalingon. Isang babaeng nasa 50 taong gulang ang nakatayo sa harap niya. Maayos ang postura, nakasalamin at mukhang istrikta. Opo, mahinang sambit ni Antoinette. Tumango ang babae. Ako si Corazon, head maid ng mga Monte Vista. Tawagin mo na lang akong Madam. Agad siyang tumuwid. Magandang umaga po, Madam Antoinette po. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Tahimik lamang si Antoinette. Sanay na siya sa ganoong tingin. Mula pagkabata ay alam niyang napapansin siya ng mga tao. Minsan dahil maganda siya o ampon. Kapag kasama niya ang pamilya, alam na agad na hindi siya totoong pamilya ng mga ito. Mukhang maayos ka naman. Halika, Antoinette, ipapakilala kita. Tumango siya kaagad. Sumunod siya rito habang naglalakad sa mahabang pasilyo. Nang makarating sila sa service area, nakita niya ang ilang kasambahay na abala sa kanilang trabaho.
Lahat ay napatingin sa kanya at agad niyang naramdaman ang iba't ibang klase ng tingin. May mababait, curious at may iba rin na hindi niya nagustuhan. Lalo na ang tatlong kasambahay na mukhang kaedad lamang niya. Isang maputi, isang morena at isang matangkad na nakapusod. Halos sabay-sabay tumingin ang mga ito sa kanya mula ulo hanggang paa na para bang naghahanap ng kapangitan sa kanya. Napairap si Antoinette sa loob-loob niya. Hindi pa nga ako nagsasalita, mukhang ayaw na agad sa akin. Bulong-bulong niya pa. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nararamdaman niya ang inis ng mga ito. At sa tingin niya ay alam niya ang dahilan. Napakabilis sumimangot pagkakita sa kanya. Parang may kompetisyon na siya agad na hindi naman niya sinalihan. Tumikhim si Corazon. Ito si Antoinette, bago nating kasama. Pinilit ngumiti ng tatlong babae. Ngumiti rin si Antoinette pero plastic din. Hello Ren, bati niya na lang din. Una pa lang, ramdam niya agad na ayaw ng mga ito sa kanya. Napailing siya sa isip. Mga insecure, wala pa nga akong ginagawa. Hindi ko naman kasalanan kung maganda ako. May kaunting yabang man ang isip na yon, alam niyang may katotohanan din. Buong buhay niya, nakaranas na siya ng mga babae na agad siyang ayaw, kahit hindi pa siya nakikilala. Minsan dahil sa itsura niya o dahil napapansin siya ng mga lalaki. At mukhang hindi yun magbabago sa lugar na yon. Maya-maya'y may isang matandang kasambahay na lumapit. Ngumiti ito ng malawak. Nako! Nagulat si Antoinette. Napakaganda naman ang batang ito. Nahiya siya ng bahagya. Salamat po. Lumapit pa ang isa. Totoo nga, para kang artista. Napakamot siya sa batok. Hindi siya sanay tumanggap ng papuri mula sa matatanda. Masanay siya sa panghuhusga. May lahi ka ba? Half-half? Napakurap siya at napangiti ng kaunti. Opo. Biglang naging interesado ang mga ito. Kaya pala, anong lahi? Hindi ko po alam. Nabuntis lang po ang totoo kong ina ng customer niya dati. Kaya hindi ko po alam kung ano ang nationality. Basta ang alam ko lang po, may dugong banyaga ang tunay kong ama. Nanahimik ang mga ito. Maging ang ibang kasambahay ay napatingin. Sandaling sumama ang loob ni Antoinette. Sa tuwing pinag-uusapan ang tunay niyang magulang, may maliit na kirot na bumabalik. Hindi niya kasi nakilala. Hindi niya alam kung sino ang mga ito. Ang alam niya lang, pokpok ang nanay niya at nabuntis ng ibang lahi. Pinamigay siya kasi ayaw sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya naiwan. Ngunit sanay na rin siya. Nawalan na lang talaga siya ng pakialam. Ampun lang po ako, kaya hindi ko rin po alam kung sino ang tunay kong mga magulang. Saad ni Antoinette at pinilit na ngumiti. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng ilan. May awa, simpatya, pero hindi niya kasi yun gusto. Ayaw niyang kaawaan, kaya ngumiti lang siya at agad niyang binago ang usapan. Lumipas ang ilang minuto nang may marinig siyang yabag. Lahat ay agad na tumuwid. Napansin niyo ni Antoinette, kaya napalingon siya. Isang matandang lalaki ang naglalakad pababa ng hagdan. Maayos ang suot, may tungkod at halatang mataas ang dignidad sa bawat hakbang. Hindi niya kailangang magtanong para malaman kung sino yon. Ramdam niya agad na ito si Don Lorenzo Montevista. Napatitig siya rito. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kakaibang lungkot siyang nakita sa mukha nito. Parang mabait pero parang pagod na sa buhay. Parang may malaking bagay itong daladala sa puso. Magandang umaga po, Don. Bati ni Corazon pagkatapos ay sabay-sabay na bumati ang mga kasambahay. Tumango ito. Magandang umaga. Pagkatapos ay napatingin ito kay Antoinette. Bahagya itong natigilan at napakunot ang noo. Nagsimulang kabahan si Antoinette. May mali ba sa mukha niya? May dumi ba siya? May mali ba sa kanyang suot? Siya po ang bagong kasambahay, sambit ni Corazon. Patuloy pa rin ang pagtitig nito. Pagkatapos ay bahagyang umiti. Ano ang pangalan mo, iha? Antoinette Reyes po. Tumango ito. Magandang pangalan. Pasensya na. Parang pamilyar ka sa akin. Hindi ko lang maalala kung saan pero parang nakita na kita. Dumaan ang pagtataka sa mukha ni Antoinette.
Hindi naman niya kilala ang matanda. At sigurado siyang hindi pa sila nagkikita. Gayunpaman, mukhang totoo ang pagtataka nito. Wala siyang nakitang masamang intensyon. Wala siyang nakitang pagnanasa. Sa katunayan, mas mukha pa itong nalulungkot kaysa interesado. Makalipas ang ilang oras ay nagsimula na siyang libutin ang mansyon. Ipinapakita sa kanya ni Corazon ang iba't ibang bahagi ng bahay. Halos sumakit ang paa niya sa laki ng lugar. Habang papaliko siya sa ibang pasilyo, may biglang lumabas mula sa kabilang direksyon. Hindi siya nakaiwas kaya dire-diretso siyang bumangga. Muntik pa siyang matumba. Aray! Ngunit mabilis na may humawak sa kanyang braso. Nanlaki ang kanyang mga mata. Pag-angat niya ng tingin, napahinto siya. Isang lalaking matangkad, makinis at napakagwapo. Parang modelong lumabas sa magazine. Nanlaki lalo ang kanyang mga mata. Teka! Napabitaw agad ang lalaki. Sorry! Natauhan si Antoinette. Ha? Pasensya na. Napakamot ito sa ulo. Hindi kita nakita. Nakatitig lang si Antoinette. Sobrang gwapo at ang bango ng binata. Hindi niya maalis ang tingin. Siguro dahil ang ganda ng mga mata nito. Siguro dahil ang bait ng boses nito. O baka lahat kaaya-aya sa mga mata niya. Napansin niyang nakatitig rin ito sa kanya. Parang nagulat, namangha at hindi rin makapaniwala. Biglang uminit ang kanyang pisngi. Okay ka lang ba? Tanong ng lalaki at may maliit na ngiti sa mga labi. Tumikhim siya at napakagatlabi. Opo, ayos lang. Sigurado ka? Baka nasaktan ka. Mas lalo itong napangiti, kaya lumabas na talaga ang mga biloy. Ay hindi naman. Muntik na naman siyang matulala. Ito na yata ang pinakagwapong lalaking nakita niya ng personal. Ako nga pala si Brent. Brent? Parang narinig niya na ang pangalang yun. Napakurap siya. Maya-maya'y naalala niya. Malayong kamag-anak ng mga Montevista. Isa sa mga pagsisilbihan niya. Sir Brent, kayo po pala. Ako po si Antoinette. Tumaas ang mga kilay nito. Bagong kasambahay. Tumango siya kahit medyo nadismaya. Opo, bago niyo pong kasambahay. Ngunit nawala ang hiya niya at pagkadismaya nang hindi pa rin inaalis ni Brent ang tingin sa kanya. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, lalo siyang kinabahan. Hindi siya sanay na siya ang kinakabahan. Karaniwan kasi, siya ang dahilan kung bakit kinakabahan ng iba. Welcome sa mansyon ng mga Montevista, sambit pa ni Brent. Napatingin siya rito at bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Salamat, Sir Brent. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa paglalakad, hindi niya maiwasang isipin ang lalaking yon. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa mansyon, may kakaibang kilig na gumising sa loob ng kanyang dibdib. Kilig na pilit niyang itinanggi. Dahil alam niyang ang mga katulad ni Brent ay hindi para sa mga katulad niya. At alam din niya ang mga kwento ng mga mahihirap na babae na minahal ng mayamang lalaki. Kadalasan, nangyayari lamang yon sa pelikula. Pero kahit alam niya yon, hindi niya pa rin mapigilang ngumiti nang maalala ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Lumipas ang mga araw at unti-unting nasanay si Antoinette sa buhay sa mansyon ng mga Montevista. Maaga siyang gumigising, naglilinis, naglalaba, tumutulong sa kusina, nag-aayos ng mga silid at ginagawa ang lahat ng ipinag-utos sa kanya. Rotation ang gawain doon kaya lahat ng trabaho nagagawa ni Antoinette. Habang pinupunasan niya ang mahabang mesa sa dining hall isang umaga, narinig niya ang isang pamilyar na boses ni Brent. Antoinette, good morning! Napalingon siya. Hindi niya alam kung bakit, pero simula nung una silang magkita, parang madalas itong napapadaan kung nasaan siya. Good morning din po, Sir Brent. Napangiti ito. Ano bang ginagawa mo? Napatingin siya sa hawak niyang basahan. Naglilinis po, sir. Napatawa si Brent. Alam ko, sorry. Nagtanong ako ng bagay na obvious. Napailing si Antoinette. Napangiti rin nang hindi niya namamalayan. Kumusta ka rito? Tanong nito. Nakaka-adjust ka naman? Tumango siya kaagad. Opo naman. May aircon nga ang kwarto namin. Ang lambot pa ng kama.
Namahay ako nung una pero medyo tumagal. Nasarapan na po ako sa pagtulog. Mahinang tumawa si Brent. Mabuti naman. Ginawa yun para makapagpahinga kayo ng maayos pagkatapos ng trabaho. Mabait ba sila sa'yo? Bahagyang natigilan si Antoinette. Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Ang matatandang kasambahay, mababait naman sa kanya. Pero yung mga kaedad niya, ibang usapan na talaga. Opo, mababait naman po sila. Napansin niyang tila may gusto pang itanong si Brent, ngunit hindi na itinuloy. Sa halip ay ngumiti lamang ito. Mabuti naman kung ganun. Pagkatapos ng magtrabaho, kumain ka. Pwede mong kainin ang lahat ng gusto mo. Salamat po, Sir Brent. Pagkatapos ay umalis na rin at naiwan siyang nakatingin sa direksyong nilakaran nito. Hindi niya alam kung bakit, pero gumagaan ang pakiramdam niya kapag nakakausap niya si Brent. Hindi niya alam na may ibang nakatingin. Mula sa kabilang bahagi ng silid ay masama ang tingin ng tatlong kasambahay na halos kaedad niya. Sina Jenny, Carla at Maylene. Nang makaalis si Brent ay agad lumapit ang mga ito. Nakahalukip-kip ang mga braso at mukhang hindi maganda ang mood. Aba, bago ka pa lang dito, sabi ni Jenny. Close na agad kayo ni Sir Brent ah. Napatingin si Antoinette dito. Hindi naman. Talaga ba? Singit ni Carla. Parang araw-araw kanyang kinakausap. Napairap si Antoinette sa loob-loob niya. Muli niyang naramdaman ang parehong tensyon noong unang araw niya roon. Hindi niya maintindihan kung bakit parang galit na galit ang mga ito sa kanya. Wala naman siyang ginagawa. Hindi ko naman siya pinupuntahan. Hindi ko intensyon na lumapit kay Sir Brent. Imporma niya sa mga ito. Siyang lumalapit kaya hindi ako umiiwas. Agad na sumimangot si Maylene. Ay wow! Hiyabang ah! Maganda ka lang pero kasambahay ka lang din dito. Hindi niya gusto ang tono nito. Kasalanan ko ba yon? Ano naman, kung maganda nga ako. Kayo, mga kasambahay lang din naman kayo, hindi ba? Bakit ganyan ang mga ugali nyo? Wala naman akong ginagawang masama. Kasalanan ko ba kung kinausap niya ako? Kung hindi kayo lapitan, problema ko ba yon? Kung masyado kayong insecure sa akin, huwag niyong masyadong ipahalata. Lalong sumama ang mga mukha ng mga ito. Pero wala siyang pakialam. Pare-pareho lang naman silang mga kasambahay roon. Bukod doon, mabait siyang tao. Pero kung wala namang ambag sa buhay niya at masama sa kanya, ibabalik niya lang din ang ugaling ipinapakita sa kanya. Mataray na nagsalita si Jenny. Ayaw pang magpatalo. Huwag kang masyadong umasa. Napakunot ang noo niya. Sa ano naman, kay Sir Brent, natawa siya. Inggit lang naman ang mga ito. Ramdam na ramdam niya yon. Anong nakakatawa? Tanong ni Carla. Huminga siya ng malalim. Wala akong inaasahan. Baka kayo ang meron kaya kayo ganyan. Hindi ko nga alam kung bakit kayo galit na galit. Nilagpasan niya ang mga ito, pero may sinabi pa sa kanya si Carla. Kahit ano pang gawin mo, hindi ka makakapasa sa mama ni Sir Brent. Mama pa lang niya, hindi ka na matatanggap. Napairap siya at lumingon sa mga ito. Wala akong pakialam, hindi rin naman kayo makakapasa. At least ako, sa akin ang attention ni Brent, kayo, ang kakapal na ng mga makeup ninyo, hindi pa rin kayo magawang lingunin. Ngumisi siya pagkatapos ay naglakad siya palayo. Hindi siya nasaktan o natakot. Pero hindi niya maiwasang isipin yon. Kahit papaano, alam niyang may katotohanan ang sinabi ng tatlong malditang kasambahay. Mayaman si Brent, kasambahay lang si Antoinette. Hindi siya kailanman magiging bagay. Kinagabihan, tumunog ang cellphone niya. Pagtingin niya sa screen ay nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Napabuntong hininga si Antoinette. Lumabas ng kwarto at sinagot ang tawag. Hello po, Mama. Antoinette, kumusta ka? Napatingin siya agad sa paligid. Bahagyang naglakad papunta sa swimming pool. Ayos naman po, Mama. Maganda ba dyan? Mayaman talaga ang mga amo mo. Napatingin siya sa kisame. Opo, maganda. Mayaman po ang mga Montevista. Narinig niya ang mahinang tawa ng mama niya. Kung ganon, ano? Gumawa ka na ba ng paraan? Napailing siya. Mama, ano ba yan? Ano bang paraan ang sinasabi niyo? Nagtatrabaho lang ako dito ng matiwasay. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo alam ang sinasabi ko, Antoinette.
Gumawa ka ng paraan para makipaglapit dyan sa mga amo mo. Kunin mo ang tiwala para magustuhan ka. Nakakausap mo ba sila? Hindi siya sumagot. Pakiramdam niya ay utak kriminal ang kanyang ina. Hindi siya natutuwa sa mga sinasabi nito. Parang lumalabas tuloy na may hidden agenda siya sa pagtatrabaho roon. May binata ba riyan? Sabi ni Susan, may binata raw na amo mo dyan. Sambit pa ng kanyang nanay. Napabuntong hininga si Antoinette. Ma, nagtatrabaho po ako rito. Trabaho lang. Wala pong ganyang layunin. Tama na po. Mabait ang amo ko. Isa pa, mahirap lang po ako. Wala pong papatol sa akin dito. Narinig niya ang reklamo ng kanyang ina. Mag-isip ka nga. Sayang ang ganda mo. Mahirap ka, pero maganda ka. Kaya gamitin mo yung asset mo na yan para umasenso ang buhay natin. Napapikit si Antoinette. Pagod na siya sa nanay niya. Ayaw niya ng ganun. Magustuhan man niya si Brent o magustuhan man siya ng binata. Hindi pera ang magiging habol niya. Bahala po kayo sa iniisip ninyo. Basta magtatrabaho po ako dito at kapag nagkasahod na, ipapadala ko po sa inyo kaagad. Matamang sambit ni Antoinette. Makalipas ang ilang araw, naglinis naman siya ng mga guest room. Kahit guest room, napakaganda rin. Habang naglilinis ay napadako ang tingin niya sa isang malaking cabinet. Sa loob ay may mga nakasabit na damit. Mga pambabaing damit, magaganda, mamahalin, at parang mga isinusuot ng mga artista. Napalunok si Antoinette. Ang ganda naman ng mga damit dito. Hindi niya mapigilan ang sarili. Lumapit siya at isa-isang hinaplos ang mga tela. Napakalambot at napakaganda naman ng mga to. Sana may mga ganito rin akong damit. Puro galing sa ukay-ukay ang magaganda niyang damit. Bihira nga lang siyang makabili ng damit sa Tiangge at pati na rin sa mall kasi mahal din talaga. Hindi niya pa nahahawakan ang ganoong klaseng damit sa buong buhay niya. Napatingin siya sa salamin pagkatapos ay muli sa mga damit. At unti-unting nagsimulang maglakbay ang isip niya. Paano kaya kung mayaman ako? Paano kaya kung anak ako ng mayamang tao? Bahagya siyang natawa. Maganda ako pero imposible yon. Pokpok ang tunay na nanay ko at mahirap na lalaki lang na may ibang lahi ang tatay ko. Pero paano kaya kung hindi ko kailangan mag-alala sa pera? Paano kaya kung pagising ko sa umaga, wala akong maririnig na reklamo tungkol sa utang? Paano kaya kung kaya kong bumili ng kahit anong gusto ko? Kung mayaman kaya ako, magkakaroon pa kaya ako ng problema? Napangiti siya ng bahagya. Isa lamang yung pangarap pero masarap isipin. Napadako ang tingin niya sa isang pulang dress. Ang ganda. Bagay kaya to sa akin? Wala namang tao. Wala namang nakakakita. Dahan-dahan niyang kinuha yon at sinuot. Pagharap niya sa salamin, hindi siya agad nakapagsalita. Parang hindi siya. Parang ibang babae. Napangiti na lang si Antoinette. Biglang bumukas ang pinto. Napasinghap siya at napalingon. Kasabay nun ang paglaki ng mga mata niya. Sir Brent? Natigilan din si Brent. Pareho silang natulala at sa loob ng ilang segundo ay walang nagsalita. Pakiramdam ni Antoinette ay gusto niyang matunaw. Pasensya na po. Agad niyang hinawakan ang zipper ng damit. Uhuhubarin ko na po. Ngunit bago pa niya magawa yon ay nagsalita si Brent. Wag mong hubarin. Maghuhubad ka sa harap ko. Napatingin siya rito. Namumula na ang kanyang mukha. Sa kanya lang naalala na mali yun. Baka isipin ni Brent na inaakit niya ito. Huwag mong hubarin. Tumawa ang binata at humakbang papalapit. Mas lalo siyang nahiya. Bakit? Hindi ba siya dapat pagalitan? Hindi ba siya dapat pagsabihan? Hindi ba siya dapat mapahiya? Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Dahan-dahang ngumiti si Brent. Bagay sa'yo. Parang tumigil ang mundo at napatitig ulit siya rito. Hindi po. Bagay talaga. Sagot nito. Higit pa nga sa inaakala mo. Mas lalong lumutang ang ganda mo sa dress na yan. Hindi niya alam kung saan titingin. Sa sahig ba? Dingding? Bintana? Hindi niya alam. Natataranta siya. Titingin siya sa lahat. Huwag lang sa mga mata nito. Pasensya na po. Mahina niyang ulit. Nakita ko lang kasi. Nagandahan po ako kaya sinuot ko. Pasensya na po sa pangingialam. Nabubulol niyang sabi. Okay lang. Para naman talaga sa mga bisitang walang dalang damit ang mga yan. Nasuot mo na. Kaya sa'yo na lang. Nanlaki ang kanyang mga mata.
Hindi po pwede. Mahal po ito at may tag price pa. Napangiti si Brent at mas lalo pang lumapit. Tuluyan siyang natigilan. Naririnig na niya ang tibok ng puso niya. At pakiramdam ni Antoinette, naririnig din ito yon. Dahan-dahang inayos na Brent ang ilang hibla ng buhok na nakadikit sa kanyang mukha. Para siyang nakuryente. Hindi siya makagalaw at makahinga ng maayos. Pagkatapos ay bahagyang hinaplos nito ang gilid ng kanyang ibabang labi gamit ang hinalaki. Napasinghap si Antoinette. Tila nawalan siya ng lakas at ganoon din ito sa kanya. Maganda. Maganda sa'yo. Tuluyang namula ang kanyang mukha. Parang sa loob ng ilang segundo, tila nawala ang buong mundo. Naiwan lang silang dalawa. Hindi pa rin makapaniwala si Antoinette sa mga nangyayari. Mula nung araw na nahuli siya ni Brent na suot ang pulang damit, parang mas lalo itong naging malapit sa kanya. Hindi na lamang ito basta napapadaan. Madalas na itong huminto upang kausapin siya. Minsan ay tinatanong siya tungkol sa araw niya o kaya ay sa buhay na mayroon siya. At sa bawat pag-uusap nila, mas lalo niyang nararamdaman na espesyal siya sa paningin nito. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, tinawag siya ni Brent. Antoinette! Paglingon niya, nakita niya si Brent na may hawak na maliit na kahon. Bakit po, Sir Brent? Lumapit ito at iniabot ang kahon. Para sa'yo. Napakurap siya. Ano po ito? Buksan mo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mamahaling imported na tsokolate. Napangiti siya lalo at mahilig talaga siya sa sweets. Sir Brent, para saan po ito? Hindi niya mapigilan ang kilig na nararamdaman. Para sa akin po, mahilig po ako sa chocolates pero bakit niyo po ako binigyan? Ngumiti ito. Wala lang. Nakita ko yan at naisipan lang kitang bilhan. Nabanggit mo sa akin na mahilig ka sa matatamis kaya binili na kita. Napakagatlabi si Antoinette pero hindi rin mapigilan ng tawa. Hindi po pwedeng wala lang ito. Ang bait-bait niyo po sa akin, Sir Brent. Napatawa ito ng mahina. Hindi ba pwedeng mabait? Bakit kailangan questionin ang pagiging mabait ko? Naalala lang kita nung nakita ko yan, kaya binili ko. Naramdaman ni Antoinette ang pag-init ng kanyang pisngi. Sa simpleng pangungusap na yon, parang may mga paru-parong nagsiliparan sa loob ng kanyang tiyan. Salamat po. Walang anuman, Antoinette. Sigurado po ba kayo na sa akin po talaga to? Muling humalakhak ang binata. Sa'yo talaga yan. Bakit ba parang nagdududa ka? Gusto mo bang bawiin ko? Hindi niya napigilan ng umiti. Iniwas niya agad ang chocolates. Hindi sir, akin na to. Sabi mo, sa buong buhay niya, bihira siyang makatanggap ng regalo. Kaya ang simpleng tsokolate ay parang napakalaking bagay para sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw, isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga kortina sa sala, muling lumapit si Brent. May gagawin ka ba mamayang hapon? Napatingin siya rito. Trabaho po, pero maglilinis na lang po ako ng isang kwarto. Pagkatapos po ng trabaho, magpapahinga na lang po ako. Tumango si Brent. Samahan mo ako sa mall. Gusto kitang ipasyal. Halos mahulog ang hawak niyang tela. Po? Napangiti si Brent. Narinig mo naman. Gusto nga kitang ipasyal at makabanding na rin. Natulala si Antoinette. Hindi niya maintindihan. Pero hindi rin niya maitatangging mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kasi pakiramdam niya, gumagawa ng effort ang binata para mapalapit sa kanya. Habang nasa sasakyan sila, hindi niya mapigilang tumingin sa bintana. Pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung normal ba yun. Normal ba na yayain ng mayamang lalaki ang isang kasambahay? Normal ba na silang dalawa lang? Normal ba na parang date yun? Hindi niya alam pero may kalakip na pananabik ang lahat ng nararamdaman niya. At ayaw niyang sirain ang masayang pakiramdam na yon. Pagdating nila sa mall ay lalo siyang nagulat. Binilhan siya ni Brent ng mga damit, sapatos, bag at kung ano-ano pa. Paulit-ulit siyang tumatanggi. Paulit-ulit naman itong nagpupumilit. Sir Brent, sobra na po ito. Ang mahal po ng alahas. Sambit niya habang tinitingnan ang hikaw at kwintas na gusto nitong isukat sa kanya. Anong sobra na? Hindi pa kita nabibilhan ng jewelry. Come on, try this.
Kapag bagay sa'yo, bibilhin natin. Nakangiting sambit ng binata. Kinakabahan man ay hinayaan niya itong isuot sa kanya ang mga alahas. Napahinga siya ng malalim. Sobrang ganda at mahal ng mga alahas na yon. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa salamin. Talagang may isang lalaking tila ibibigay sa kanya ang lahat. Nagustuhan mo ba? Mababa ang boses na bulong sa kanya ni Brent. Napalunok si Antoinette nang dumampi ang hininga nito sa kanyang tainga. Mahal po, huwag mong isipin ang presyo. Tinatanong kita kung gusto mo ba. So now, gusto mo ba? Unti-unti siyang napangiti. Oo, gustong-gusto ko. Ang ganda at bagay sa akin. Muling bumalik ang ngiti nito. Okay, bilhin natin. Pagkatapos noon ay dinala siya nito sa isang mamahaling restaurant. Hindi niya alam kung paano gagamitin ang ilan sa mga kubyertos. Hindi niya alam ang pangalan ng karamihan sa mga pagkain. Pero hindi siya pinagtawanan ni Brent. Sa halip ay tinulungan siya nito. At sa bawat sandali, lalo siyang nahuhulog sa binata. Lalo siyang naniniwala. Umaasa na seryoso si Brent sa kanya. Siguro nga ay espesyal siya. Siguro nga may pag-asa siyang magustuhan ng mayamang lalaki na katulad nito. Ngunit pagsapit ng gabi ay bumuhos ang malakas na ulan. Halos hindi makita ang daan. Nahinto ang kanilang biyahe. Bumaha sa way natin. Baka hindi tayo makauwi. Ang lakas ng ulan. Sambit ni Brent. Napatingin siya rito. Baka delikado sa daan, sir? Huminga ito ng malalim. Okay lang ba kung magpalipas muna tayo ng gabi sa hotel? Hotel po, sir? Oo, may hirapan tayong makauwi. Mas mainam na magpatila muna tayo. Mukhang tutuloy pa itong malakas na buhos ng ulan. Mahirap mag-drive. Malumanay na saad ni Brent. Kalaunan ay napilitan silang magpalipas ng gabi sa isang hotel. Kabado si Antoinette noong una. Ngunit nagtitiwala siya kay Brent ng buong puso at buong buo. Pakiramdam niya ay hindi siya sasaktan nito. Hindi siya lolokohin, hindi siya iiwan. Magkasama tayo sa iisang kwarto pero huwag ka mag-alala. Dalawa naman ang kama. Saglit lang din tayo. Sabi ni Brent sa kanya. Tumango lang si Antoinette. Sige lang, Sir Brent. Pagpasok nila, mas lalo siyang kinabahan. Kahit malamig, medyo naglagkit na rin sila sa pamamasyal kanina. Kaya ginamit na lang nila ang banyo para mag-shower. Siya naman, medyo natuwa sa jacuzzi kaya medyo nagtagal siya roon. Dito muna ako, Slight. Kinakabahan ako. Sambit ni Antoinette at mas lalong nilubog ang sarili. Hindi ako makapaniwalang kasama ko si Sir Brent sa hotel. Lumubog pa siya ulit para matago ang kilig at kabang nararamdaman. Nang makalabas, nagsuot lang siya ng bathrobe. Ganon din naman si Brent nang lumabas kanina. Hindi siya timang para hindi umasa na baka may mangyari sa kanila. Pero kung meron man, may tiwala siya kay Brent at alam niya namang nagkakamabutihan na sila. Tapos ka nang maligo, nakangiting sambit ni Brent. Tumango siya at umupo sa kanyang kama. Oo, tapos na. Ano kaya sa tingin mo? Anong oras tayo makakauwi? Mahinang tumawa si Brent. Huwag muna tayong umuwi. Malakas pa ang ulan sa labas. Parang kinakabahan ka. Kwentuhan na lang tayo. Nanginig ang mga kamay niya nang umupo ito ng mas malapit. At sa gabing yon, habang magkasama silang nag-uusap tungkol sa mga pangarap, sa buhay, sa mga pangakong gusto nilang tuparin, lalo siyang naniwala rito. So, pakiramdam mo, hindi kayo gaanong pinapaboran ni Don Lorenzo? Tanong ni Antoinette. Umiling si Brent. Hindi, kasi kahit kami ni Mamang nasa tabi niya, hindi niya pa rin kami gaanong pinagkakatiwalaan. Pinapahanap niya ang apo niyang matagal nang nawawala. Hindi na kami sure kung buhay pa ang pinsan ko na yon. Oo, malayo na kamag-anak kami ni Mama. Stepdaughter lang ng pinsan ni Lolo Lorenzo si Mama. Pero kami na lang din ang pamilyang mayroon siya. Ang akin lang, all these years, nasa tabi niya kami. Hindi niya man lang ma-appreciate. Napabuntong hininga si Antoinette. Wala akong alam gana sa pamilya ninyo, pero sa nakikita ko kay Don Lorenzo, parang malungkot siya. Baka marami ring pinagsisisihan. Dahilan kung bakit hindi siya tumitigil sa paghahanap niya sa nawawalang apo. Kasi yun lang siguro ang tanging pag-asa na mayroon siya. Hinawakan ni Brent ang kanyang kamay. Salamat sa pakikinig sa akin. Malaking bagay na nakikinig ka sa mga problema ko.
Nakakahinga ako kahit papano, Antoinette. Walang problema, Brent. Ilabas mo lang sa akin ang mga problema mo at makikinig lang ako sa'yo. Napangiti sila sa isa't isa. Maya-maya'y bumaba ang tingin ni Brent sa mga labi niya. Nang unti-unti nitong ilapag ang mga labi sa kanya, napapikit na lang si Antoinette at nagpaubaya. I like you. Sobrang ganda mo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Bulong ni Brent. Kung may mangyari ba sa atin ngayon, papayag ka? Tumango na lang si Antoinette. Lalo siyang nagtiwala. Lalo niyang ibinigay ang puso niya. Sa gabing yon, pinili niyang maniwala sa mga salita ni Brent. Pinili niyang paniwalaan ang mga pangakong binitiwan nito. At nang sumunod na umaga, umuwi siyang masaya. Masayang masaya. Pakiramdam niya ay may direksyon na ang kanyang buhay. Malayo sa kahirapang kinasadlakan niya. Habang pauwi, hindi niya mapigilan ang kanyang ngiti. Kahit nang ihatid siya ni Brent sa tapat ng pinto, nakangiti pa rin siya. Thank you, malambing na bulong ni Brent. Bakit ka nagpapasalamat? Tumawa ang binata. Sa pagsama sa akin at pagtitiwala. Napakagatlabi na lang siya. Walang anuman, salamat din. Kasi nagustuhan mo ko. Hindi pa rin ako makapaniwalang gusto mo ko. Humalakhak lang ito at hinalikan siya sa noo bago iwan. Pagpasok niya sa kwarto, nakatingin ang mga kasamahan niyang kagigising lang. Wala mang sinabi. Alam niya na ang tumatakbo sa isipan ng mga ito. Hindi na siya naaapektuhan. Hindi na rin siya nasasaktan sa mga masasamang tingin. Masyado siyang masaya para sirain ang araw niya. Ngunit makalipas ang ilang araw, may napansin siyang pagbabago. Unti-unting lumalayo si Brent. Hindi na ito madalas lumapit. Hindi na ito naghahanap ng pagkakataon na makausap siya. Hindi na ito nagtatanong kung kumusta siya. Kapag nagkakasalubong sila, simpleng tango na lang at minsan ay wala pa. Nung una ay pinilit niyang huwag isipin yon. Siguro ay busy lang, may problema o may inaasikaso si Brent. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas lalo siyang kinakabahan. Mas lalo siyang nasasaktan. Hanggang sa dumating ang gabi na may malaking party sa mansyon. Abala ang lahat. Abala rin si Antoinette sa pagsisilbi. At doon niya nakita si Brent na may kasamang babae. Napakaganda, elegante at classy. Mukhang bagay na bagay sa mundong ginagalawan ni Brent. Nang makabalik sa kitchen, halos hindi siya makahinga. Sino ba yon? May narinig siyang tumawa. Paglingon niya, nakita niyang mga kasambahay na tinatawanan siya. Nagpaparinig pa ng kung ano-ano. Kawawa naman ang isa dyan. Akala niya naka-jackpot na siya. Ginawa lang palang para usan. Natatawang sambit ni Jenny. Tumawa rin si Carla. Kaya nga, nagpauto eh. Akala masyado siyang espesyal na papatol si Brent sa hampas lupa. Sa dami ng mga magagandang ka-level niya, basura lang ang isa dyan. Biglang nanikip ang dibdib ni Antoinette. Parang may dahan-dahang pumipiga sa puso niya. Lumabas na lang siya dahil baka masabunutan niya nang wala sa oras ang tatlo. Pero nang makita niyang nakangiti si Brent habang kausap ang babae, tuluyan siyang nawala ng gana. Tahimik siyang umalis, tahimik siyang nagtungo sa hardin at doon ibinuhos ang bigat ng nararamdaman. Nakaupo siya sa madilim na bahagi ng hardin habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya ay napakautu-utu niya. Napakabilis niyang naniwala. Napakabilis niyang umasa. Ang utu-utu mo, Antoinette. Bakit ka ba naniwala sa lalaking yon? Mahina niyang bulong. Mas lalo siyang naluha. Iniisip niya ang mga pangako ni Brent. Ang mga regalo, ngiti, mga makahulugang tingin. Lahat pala ay panloloko lamang. Ngunit habang umiiyak, may narinig siyang mga boses. Mula sa likod ng malaking puno, narinig niya ang boses ni Brent kasama ang babae. Mukhang hindi alam ng mga ito na nandoon siya, kaya agad siyang nanahimik. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit hindi niya rin magawang umalis. You're impossible, narinig niyang natatawang sabi ng babae. Pero gusto mo pa rin ako? Mapang-akit na tanong ni Brent. Tumawa ang babae. Of course, mas gusto kang ma-experience. Ayoko ng boring. Sasama ba ako sa'yo kung hindi kita gusto? Marami ako narinig. Sabi nila, magaling ka raw. At narinig ni Antoinette ang mahinang tunog ng halikan.
Parang may humampas na bato sa kanyang dibdib. Nanlamig siya at parang mas lalong hindi makahinga. Pagkatapos ay nagsalitang muli ang babae. Paano yung isa? Yung tinuro mo sa akin kanina? Natigilan si Antoinette. Siya bang tinutukoy ng mga ito? At ang sumunod na sagot ni Brent ang tuluyang sumira sa kanya. Alin? Yung maid, pagtukoy sa kanya ng babae. Grabe ka, niloko mo pa talaga para makuha siya. Sabagay, mukha naman siyang utu-uto. At in fairness ang ganda niya. Parang tumigil ang mundo ni Antoinette. Doon niya unti-unting napagtanto ang katotohanan. Hindi siya espesyal. Hindi siya naiiba. Isa lamang siya sa maraming babaeng nilapitan ni Brent. Isa lamang siyang pagkakamali at laruan sa paningin nito. At habang nakaupo siya sa dilim ng hardin, unti-unting nadurog ang lahat ng pangarap na binuo niya sa loob ng kanyang puso. Pagkatapos ng gabing yon sa hardin, parang may bahagi ng pagkatao ni Antoinette na tuluyang namatay. Hindi na siya umiyak kinabukasan. Hindi rin niya hinanap si Brent. Sa halip, mas pinili niyang magtrabaho. Mas pinili niyang maglinis at mapagod. Kasi kung iisipin, kasalanan niya rin naman kasi. Nagpauto siya sa mga mabubulaklak na mga salita ni Brent. Nadala siya sa mga mamahalin nitong regalo. Bebenta ko na yung alahas, tapos ipapadala ko sa amin para makapagletsyon na lang sila ron. Naiinis na sambit ni Antoinette habang gigil sa pagpupunas. Okay lang, saktan niyo ako. Karma na bahala sa yung lalaki ka. Mas lalo siyang nagpakapagod maglinis. Dahil sa tuwing humihinto siya at nagkakaroon ng pagkakataon na mag-isip, bumabalik lamang sa kanya ang narinig niyang mga salita. Ay, nakakainis. Iniingatan kong sarili ko ng ilang taon. Binigay ko sa kanya kasi nagtiwala ako. Tapos ganun lang pala siya. Hindi na ako nagtataka bakit may pagdududa sa kanya si Don Lorenzo. Manloloko siya. Isa lamang siyang babae sa mahabang listahan ni Brent. At yon ang pinakamasakit. Hindi dahil nawala si Brent, kundi dahil naniwala siya. Akitin ko na lang kaya si Don Lorenzo, tapos pakasalan ko para makaganti naman. Natawa na lang siya sa sarili niyang naisip. Imposible yon at hindi niya gagawin. Wala naman siya sa drama para maghiganti. Hindi siya si Marimar o si Rosalinda na babalik ng savage. Malaki ang mensyon ng mga Montevista. Napakalaki. Kaya hindi naging mahirap para kay Antoinette na umiwas. Kapag nasa silangang bahagi si Brent, nasa kanlurang bahagi naman siya. Nasa kusina siya, nasa hardin naman ito. Kapag nasa sala ito, nasa laundry area siya. At sa tingin niya, ganon din naman si Brent dahil hindi rin ito lumalapit. Hindi rin ito naghahanap ng pagkakataon na makausap siya. Parang wala talagang nangyari. Parang hindi nito sinabi ang mga pangakong pinaniwalaan niya. Parang hindi siya umiyak dahil dito. Sira ulo ka. Sana mabaog ka't madurog ang itlog mo. Sabi niya habang tinatanaw ito sa may veranda. Parang kutong tinitiris. Akala mo magaling ka? Utot mo, mas malaki pa hotdog namin sa ref. Buisit ka. Hindi ka sana maging masaya. Para siyang timang na sinusumpa sa araw-araw si Brent. Pakiramdam niya kasi doon na lang talaga siya nakakaganti. Ngunit hindi natapos doon ang problema niya. Dahil unti-unting kumalat ang mga chismis sa mga kasama niyang insecure pa rin sa ganda niya. Hindi niya alam kung sino ang nagsimula. Pero isang umaga, habang naghuhugas siya ng mga pinggan, narinig niya ang mahihinang tawanan sa likod niya. Ayan na! Bulong ni Jenny. Si Cinderella wannabe. Nagtawanan ng tatlo. Hindi siya lumingon. Pinilit niyang magpigil. Ngunit nagpatuloy ang mga ito. Ano kayang pakiramdam? Tanong ni Carla. Akala niya yata magiging asawa ng mayaman. Sabay iiwan din pala. Muling nagtawanan ang mga ito. Napahigpit ang hawak ni Antoinette sa plato. Kinuha niya ang bottle spray. Nilagyan ng maruming tubig. Lumingon siya at sunod-sunod na inispray sa pagmumukha ng mga ito. Ay, ano ba? Reklamo ni Jenny. Pero tuloy-tuloy siya sa pag-spray at sarcastic na nagsalita. Ay, sorry. Naglilinis kasi ako ng dumi. Ang dami rito. Ang lalaki. Mukhang mga kulangot. Walang nagawa ang tatlo kundi ang umalis. Lumipas ang ilang araw at isang bagong tao ang dumating sa mansyon. Bagong driver.
Jefferson ang pangalan. Eto nga pala si Jefferson, bagong driver ni Don Lorenzo. Pakilala ni Madam Corazon. Bahagyang nailang si Antoinette sa itsura nito. Matangkad, malapat ang balikat, matipuno at may mukha na parang laging makikipag-away. Mukha itong tipong kayang magbuhat ng refrigerator ng mag-isa. At masyado yung nakaka-intimidate para sa kanya. Hi! Jenny nga pala. Nakangiting pakilala ni Jenny na sinundan pa ng mga alipores nito. Napairap si Antoinette. Mga malalandi. Tumawa si Jefferson nang nakakaloko. Jefferson! Napatingin ang bagong driver sa kanya. Ikaw, anong pangalan mo, Miss Beautiful? Umasim agad ang mukha niya kasi tunog pang manyak ang boses nito. Antoinette, hinila agad ito ni Jenny. Huwag ka dyan, malandi yan, sa amin ka nalang makapag-usap. Tumalikod na lang siya. Di sa inyo na lang, isaksak niyo sa mga baga ninyo. Habang ang ibang kasambahay, halos malaglag na ang mga panga sa kakatingin dito. Si Antoinette naman ay umiiwas. Hindi niya gusto ang aura nito. Parang laging galit, parang laging may problema. At higit sa lahat, wala siyang interes sa kahit sinong lalaki sa mga panahong yon. Sapat na ang isang Brent para masira ang tiwala niya. Isang tanghali, nagdidilig si Antoinette sa mga halaman malapit sa garahe. Mainit ang panahon at wala talaga siya sa mood. Sumabay pa ang regla niya. Habang naglalakad siya dala ang bukas pang hose, nagulat siya na may tao pala sa likod. Nasirita niya sa mukha at dibdib si Jefferson. Napasinghap si Antoinette at nanlaki ang mga mata niya. Sus Mariosep, sorry! Tumingin siya kay Jefferson. Basang-basa ang puting polo nito. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. At yon ang lalong nakapagpakaba sa kanya. Pasensya na, ikaw naman kasi. Bakit ka nandyan? Nakakagulat ka. Hindi ko sinasadya. Nakakatakot ka. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Jefferson. Ano namang nakakatakot sa akin? Napakurap siya. Wala. Ano bang problema mo? Nung nakaraan ka pa. Kung tingnan mo ako, parang nakakadiri ako. Napasinghap siya sa tanong nito kasi totoo yon. Namamalik mata ka lang. Bakit naman ako mandidiri sa'yo? Pakialam ko ba sa'yo? Tahimik itong tumingin sa basang polo. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Baka talaga tumingin sa akin. Palagi kitang nahuhuli. Kung hindi umaasim ang mukha mo, napapairap ka. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Napalunok si Antoinette. Okay. Sorry, pasensya na. Hindi lang kasi ako sanay. Kasi ang laki mo. Para ka kasing MMA player. Basta, mukha kang marahas. Saglit na natahimik si Jefferson at napahaplo sa balbas nito na halos sakupin ang mukha. Ayaw mo ng mga ganito? Wala akong sinabi. Basta naiilang lang ako. Tumawa lang ang bagong driver, kaya tinalikuran niya na lang. Ayaw niyang nakakasalamuha si Jefferson. Pakiramdam niya, kahit boses lang nitong sobrang lalim ay kayang-kaya siyang durugin. Bago pa sila makapag-usap ay dumating ang tatlong kaaway niyang kasambahay. At agad na sumingit si Jenny. Nako Jefferson, pasensya ka na kay Antoinette. Napakunot ang noo ni Antoinette. Ngumiti si Jenny. Mainit kasi ulo niyan palagi. Broken-hearted kasi yan. Mag-ingat ka dyan. Magaling kasi si Antoinette mang-akit ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Talagang harap-harapan niyo ba akong sisiraan? Inaano ko ba kayong mga pangit kayo? Suminghap ang tatlo. Natawa naman si Jefferson habang nakatingin sa kanya. Ngunit nagpatuloy ang mga ito. Hinawakan ni Maylene ang braso ng bagong driver. Alam mo ba, ang babaeng yan, bago pa lang dito pero panay ang lapit sa amo natin. Kay Sir Brent, akala niya magiging sila ni Sir Brent. Kaso iniwan din. Akala niya yata papatulan ng kasambahay na katulad niya. Muling nagtawanan ng tatlo. Pakiramdam ni Antoinette ay gusto niyang mawala. Doon mismo sa harap ng mga ito. So, anong gusto niyo? Sigaw niya sa mga ito. Ano, utu-utu ako? Malandi ako? Nagmahal ako kasi akala ko totoo. At least ako, natikman ko si Sir Brent. Kayo, hindi, kasi mga pangit kayo. Di sige na, isipin nyo lang gusto nyong isipin. Wala akong pakialam, mga mukha kayong puset. Ganon, halika rito. Malakas na sigaw ni Jenny at sumugod agad sa kanya.
Hindi naman siya nagpatalo. Sumabunot at kumalmot din siya. Kahit pinagtulungan ng tatlo si Antoinette, hindi pa rin siya nagpatinag. Kinuha niya pa ang hose at hinampas sa mga ito. "Ano ba yan? Tama na!" Malakas na sabi ni Jefferson. Pero muli silang nagrambulang apat. Walang nagawa si Jefferson kundi hilahin siya. "Antoinette, huwag ka na makipag-away. Hindi nakakaganda yan." "Bitiwan mo nga ako. Sumusobra ng mga pangit na to eh. Hindi naman mga magaganda. Pangit na nga, hindi paganda ng mga ugali." Gigil na sigaw ni Antoinette. Ikaw, maganda ka nga, gold digger ka naman at nangangarap makapangasawa ng mayaman. Mabuti nga sa'yo, niloko ka ni Sir Brent, asyumera ka kasi." Sigaw pa ni Carla. "Sinabi na ngang tama na," saway ni Jefferson. "Kapag hindi pa kayo tumigil na apat, isusumbong ko kayo kay Madam Corazon. Makita nyo." Natahimik ang tatlo. Pero siya, hindi siya takot. Wala na siyang pakialam kahit mawalan ng trabaho. Ayaw niya na rin namang magtrabaho sa mga Montevista. Nagtitiis lang siya dahil wala siyang ipapalit na trabaho kung sakaling mawala roon. "Tigil na sabi," mariing utos ng binata. "Ayoko, Jefferson. Bitawan mo ko. Gusto ko lang gumanti sa mga... Ay, teka, anong ginagawa mo? Ibaba mo ko." Bigla siyang nahilo. Paano ba naman, binuhat lang siya na parang sako. Ibinaba siya nito sa may likod ng sasakyan. Dahil galit pa, si Jefferson ang napagdiskitahan niya. Pinagahampas niya rin ito. "Pakialamero ka eh." Sa isang hawak, natigil siya. "Kung hindi kita tinulungan, baka napano ka na. 3 sila at 1 ka lang." "Paano ba hindi patulan ng mga pangit na yon? Piko na ako sa kanila. Nagtitiis lang ako." Bigla na lang bumagsak ang kanyang mga luha. "Oo na, malandi na ako. Nangarap ako makapangasawa ng mayaman. Ano magagawa ko? Mahirap lang ako eh. So kasi Brent naman ang unang lumapit sa akin. Hindi naman ako. Nagtiwala ako. Kasi akala ko iba siya sa lahat. Akala ko malinis ang intensyon niya sa akin." Humalukip-kip si Jefferson at nakinig lang sa kanya. Pinunasan ni Antoinette ang kanyang mga luha. "Gusto kong umalis dito. Kaso naisip ko, uuwi ako sa amin. Wala naman akong mapapasukang iba. Kaya tiniis ko na lang. Pero sa totoo lang, gustong-gusto kong gumanti sa isang yun. Ginamit niya lang ako. Pagkatapos niyang makuha ang virginity ko, tinapon na lang ako na parang basura. Pati sarili ko sinisisi ko. Kasi bumigay agad ako sa kanya. Wala na lang akong ibang magawa kundi maghintay ng karma para sa kanya." Pagkatapos nun, natahimik si Antoinette. Pero hinihingal siya kaya pinilit niyang kumalma. Ilang buwan ang mabigat ang kanyang kalooban. Kahit paano, gumaan yon ngayong may napagsabihan na siya ng mga nararamdaman niya. "Ang engot ko, no? Ang bilis kong magtiwala. Ganito kasi ako eh. Bihira lang may maging mabait. Kaya kapag may naging mabait, pakiramdam ko sobrang espesyal." Muling pinunasan ni Antoinette ang mga luha. Napabuntong hininga si Jefferson. "Huwag kang mag-alala. Darating din ang karma sa kanya ng doble. Kalimutan mo na siya at magsimula ka ulit. Nasuko mo ng sarili mo sa kanya, pero hindi pa naman katapusan ng mundo. May makikita ka pang mga tao na pwedeng magkaroon ng malinis na intensyon sa'yo." Tumango na lang siya. Sa lahat ng tao, hindi niya inasahang si Jefferson ang makikinig sa lahat ng kanyang saloobin. Takot siya dito dahil sa laki ng katawan, pero mukha naman itong may malambot na kalooban. Simula ng araw na yon, naging magkaibigan na sila ni Jefferson. Madalas na ito ang kausap niya. Natutuwa naman si Antoinette kasi mukhang matalino itong tao. Malawak ang pangunawa sa mga bagay-bagay. "Nakakainis. Pati ba naman si Jefferson? Inagaw mong atensyon?" Naiiritang sambit ni Maylene at sinagi pa siya. Sarkastiko siyang tumawa. "Alam nyo, bukod sa maganda ako, hindi mabaho ang ugali ko. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit sa akin lumalapit ang crush ninyo. Pagandahin muna ninyong mga ugali nyo." Wala na siyang pakialam sa mga ito. Hindi na para makipagtalo pa siya. Paglabas niya, nakita niya sa may gazebo si Don Lorenzo. Kausap nito si Jefferson. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Bahagya tuloy siyang na-curious. Kaya ng gabi, tinanong niya si Jefferson. "Mukhang malapit kayo ni Don Lorenzo ah. Ano pinag-usapan niyo?" Tanong niya at kumagat sa ginawang sandwich ni Jefferson para sa kanilang dalawa. Nilunok muna nito ang kinakain.
Wala naman. Sinabi niya lang na may mga gusto siyang puntahan. Pero dahil matanda na, medyo nahihirapan na raw. Nakwento niya rin na gusto niya raw ng maraming apo sa tuhod. Umismid siya bigla. Si Brent, kaya bang magbigay ng apo? Baka puro panganay lang. Humalakhak si Jefferson. Baka tinutukan niya yung isa niya pang apo. Napatingin siya rito. Bakit? Nakita na ba raw? Nagkibit balikat lang si Jefferson at kumagat sa sandwich. Kumagat na rin siya at uminom ng juice. Alam mo, naawa nga ako kay Don Lorenzo. Parang sobrang lungkot niya. Tapos wala siyang ibang choice kundi pagtiyagaan sina Brent na kumagat si Ma'am Andrea. Kaya nga hindi siya tumigil sa paghahanap sa apo niya. Mataman siyang tiningnan ni Jefferson. Ilan bang gusto mong anak? Kumunot ang noo ni Antoinette. Nagtataka sa biglaang ibang tanong ni Jefferson. Ewan, depende sa buhay na meron ako at sa kahandaan ko na maging isang ina. Tumaas ang mga kilay nito. Gusto ko ng malaking pamilya. Kaya mo ba ng 5 baby? Nabilaukan siya bigla. Anong 5? Bakit ganyan ang mga tanong mo? Gusto mo ng 5 anak? Tapos tatanungin mo ako ng ganyan na para bang ako magiging ina ng mga anak mo? Nagkatitigan sila. Maya-maya'y napangiti si Jefferson. Pwede naman. Natulala na lang siya rito. Sa ilang buwan nilang magkasama, talagang napalapit na siya kay Jefferson. Malayo man ito sa tipo niya pero nakatulong talaga ito para makalimot siya sa ginawa ni Brent. Tumanaw si Antoinette sa malayo. Kung ako ang magiging ina ng mga anak mo, hindi pwedeng 5. Driver ka lang, kasambahay naman ako. Mahihirapan tayong palakihin ng mga anak natin. Gusto ko rin ng maraming anak at malaking pamilya. Ampun lang ako at gusto kong magkaroon ng pamilyang matatawag na akin. Okay na siguro ang mga 2, Jefferson. Natawa na lang din ang binata. Pero kung kaya naman buhay ng 5, kakayanin mo? Napatingin siya rito at loko-loko na rin na sumagot. Oo naman. Basta isulit mo lahat ng sahod mo sa akin. Ako nang magbabudget. Pareho silang humalakhak. Parang mga ewan na nag-uusap tungkol sa family planning kahit wala namang sila. Pero simula ng gabing yon, alam ni Antoinette na mas naging malalim ang ugnayan nila ni Jefferson. At kung saan man sila dalhin, magpapatangay na lang siya sa agos. Gusto mo akong pakasalan? Tanong ni Antoinette. Tumango si Jefferson. Oo, seryoso ako sa'yo. Nasa tamang edad na rin naman tayo. Okay, 7 taon ang tanda ako sa'yo. Pero handa naman ako. Handa ako kung ipagkatiwala mo ang buhay mo sa akin. Matama niya itong tiningnan. Aaminin niyang komportable na siya rito. Ganun pa rin naman ang itsura ni Jefferson. Mukha pa ring marahas, pero nang makilala niya, pinakamalambing at pinakamalambot na taong nakilala niya. Parang baby damulag na palaging gustong nakalingkis sa kanya. Siya, simple lang naman ang pangarap niya. Tinanggap na ni Antoinette na hindi na siya makakapagkolehiyo. Kaya paunti-unti, nangarap na lang siyang maging housewife ng mabuting asawa at magkaroon ng mga anak. Mamahalin mo ba ako? Hindi mo ba ako sasaktan? Tanong niya pa rito. Tumawa si Jefferson at yumakap sa kanya. Oo naman, kapag pinakasalan mo ako, magiging okay ang lahat. Nagtitiwala ka ba sa akin? Kahit simpleng driver lang ako, okay lang ba? Hindi ako mayaman. Tumango siya at marahang hinaplos ang pisngi nito. Ayos lang. Kaya natin to. Masipag naman tayo eh. Aasenso tayo. Napangiti ng malawak si Jefferson at niyakap siya. Oo, aasenso tayo. Kasi masipag tayo. Salamat sa pagtitiwala. Tumango na lang siya. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang safe na siya sa pagkakataong yon. Parang mas kaya niyang ipagkatiwala ng buong buo ang buhay niya kay Jefferson. Yun nga lang, ayaw ng pamilya niya. Dinala niya si Jefferson sa kanila para ipakilala. Pero kahit tutol ang mga ito, pakiramdam niya yun ang unang pagkakataon na may pinili siya para sa kanyang sarili. Ano ka ba naman? Mag-isip ka nga. Sinabi kong mayaman ang dalhin mong lalaki rito. Hindi hamak na driver na yan. Bulalas ng kanyang ina. Napalunok siya at hinawakan ang kamay ni Jefferson. Ayaw niya nang ikwento ang nangyari sa kanila ni Brent. Kahit siya ang biktima, sasabihin lang ng mga ito na wala siyang utak kasi pinabayaan niya.
Kahit driver lang naman po siya, masipag naman po ang boyfriend ko. Saka pakakasalan ko na po siya. Gusto ko pong magsama na kami ni Jefferson. Puno ng paninindigan na sambit ni Antoinette. Napailing ang ama niya. Wala kaming pakialam kung masipag yan. Ano bang maaambag ng lalaking yan sa pamilya natin? Wala. Walang mapapakinabang dyan sa mapapangasawa mo. Kung alam lang namin na papatol ka sa simpleng driver, sana binugaw ka na lang namin. Katulad ka lang naman ng nanay mo na pokpok. Sumbat pa ng kanyang inang si Lourdes. Sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilang umiyak. Inalagaan siya at binigyan ng tirahan, subalit kinupkup man siya, ramdam niyang hindi siya minahal. Patuloy lang siyang nagpapasalamat dahil may ibang tao na mas grabe ang pinagdaanan kaysa sa kanya. Pero sa pagkakataong yon, sobra-sobra na ang sakit na pinamalas ng mga ito sa kanya. Hindi niya kayang sakit ng mga salita ng kanyang mga magulang. Ng mga magulang na akala niya ay nagbigay ng maayos na buhay sa kanya. Ganyan po ba talagang tingin niyo sa akin? Naluluhang tanong ni Antoinette. Inampon lang po ba ninyo ako kasi sa tingin ninyo makikinabang po kayo sa akin? Tinuring ko po kayong mga magulang. Tinuring ko po kayong pamilya kasi nagpapasalamat ako. Lahat ginagawa ko para lang makatanaw ng utang na loob sa inyo. Pero parang kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Gusto niyo butasin ko ang dignidad ko para lang makabawi sa mga ginawa niyong hindi ko naman po hiniling sa simula pa lamang. Sasampalin na sana siya ni Lourdes, pero agad hinawakan ni Jefferson ang kamay nito. Kayong nagpalaki pero huwag niyong sasaktan sa harap ko ang babaeng pakakasalan ko. At sino ka para mangialam? Malakas na bulalas ng ama ni Antoinette. Huwag mong ang hawakan ng asawa ko. Napailing si Jefferson at nilagay sa likod nito. Salamat sa pagpapalaki kay Antoinette. Nakilala ko siya. Pero hindi ko ahayaan na tratuhin niyo ng ganito ang mapapangasawa ko. Hindi siya investment na babawiin ninyo at hihintayin ninyo ang tubo. Huwag kayong mag-alala. I-compute niyo lahat ng mga ginastos niyo sa kanya at babayaran ko. Kapag nabayaran ko kayo, tigilan na ninyo si Antoinette. Sa oras na lumapit kayo, ipapahuli ko kayo sa mga pulis. Iyak lang siya ng iyak. Walang maintindihan si Antoinette sa mga sinasabi ni Jefferson. Pero anuman ang mga yon, kasinungalingan man o katotohanan, bahagyang napanatag ang puso niya. Kasi sa unang pagkakataon, may isang tao na gusto siyang protektahan. Gustong ilayo siya sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ikaw, nagyabang ka pa talaga sa mga magulang ko. Natatawang sambit ni Antoinette habang nasa biyahe na sila pa uwi. Babayaran mo mga ginastos nila sa akin? Inayos nito ang buhok niya. Ayokong sinasaktan ka nila. Ayokong pinapaiyak ka. Humalakak siya at sumandal sa dibdib nito. Kahit nagyabang ka, salamat pa rin. Salamat at nandyan ka para protektahan ako. Nagpaalam na sila kay Madam Corazon. Naging abala rin kasi sila sa pag-aayos ng mga papeles na kailangan nila sa kasal. Sa City Hall lang nila piniling magpakasal. Okay lang sa kanya. Ang mahalaga, maikasal silang dalawa at magsama sila ni Jefferson. Aba, engineer, ikakasal ka na pala. Natatawang sabi ni Mayor. Bigla siyang napatingin kay Jefferson. Gusto niyang magtanong pero abala pa sa pag-uusap ang mga ito. Nagtataka siya kung bakit engineer ang tawag ni Mayor dito. Gayunpaman, iniisip niyang baka biruan lang yon. Natuloy ang kasal at doon na-occupy ang kanyang isipan. Nang matapos ang kasal, kumain lang sila sa labas kasama ang ilang witness nila. Kaya nawala na talaga sa isip niya ang magtanong. Pero nang papunta na sila sa magandang village at pumunta sa malaking bahay na moderno ang disenyo, nalaglag ang kanyang panga. Dito tayo titira. Nakangiting sambit ni Jefferson. Agad siyang napaatras. Anong dyan? Bakit? Niloloko mo ba ako? Paano ka magkakaroon ng malaking bahay driver ka lang? Tumawa si Jefferson at hinalikan ang kamay niya. Kung ano ang gusto mong itawag sa akin, bahala ka. Pero engineer din ako, mahal. Mas lalo siyang napanganga. Ano? Teka, joke ba to? Hindi nakakatuwa, Jefferson Kaya ba engineer ang tawag sa'yo ni Mayor? Paano? Mahirap ka lang, 'di ba?
Ngumuso si Jefferson. Kaya nga, mahirap lang ako. Lumaki ako sa hirap, Antoinette. Nag-aral ng mabuti. Nagtap sa board. Naging engineer. Napakurap-kurap siya. Hindi pa rin makapaniwala. Bakit driver ka sa mga Monte Vista? Hinila siya nito papasok sa magandang bahay. Nandun ako para imbestigahan ang mga anomalyang ginagawa ng tita at pinsan ko. May pagdududa na si Lolo kina Tita Andrea at Brent. Napatakip siya sa bibig. Hindi na matapos-tapos ang gulat niya. Ikaw ang nawawalang apo ni Don Lorenzo? Oo. Tumawa si Jefferson at hinalikan siya sa pisngi. Huwag mo nang isipin yan. Gusto mong maglibot sa bahay natin? Sa atin to. Pero kapag naayos ng mga bagay-bagay, sabi ni Lolo, pwede tayo sa mansyon. Ikaw ang bahala kung saan mo gusto. Naluluha siyang tumingin sa kanyang asawa. Pakiramdam niya, nananaginip siya. Parang walang totoo sa mga nangyayari. Pero habang naglilibot sila sa bahay, mas lalong nag-sink in sa kanya na mayaman ang kanyang napangasawa. Wala man lang siyang kaalam-alam. Bigla siyang napahikbi nang nasa kusina na sila. Jefferson, niyakap siya nito. Bakit ka naman umiiyak? Ayaw mo ba? Gustong gusto. Kaya ko ng 5 anak. Humalakhak si Jefferson. Talaga? Kakayanin ko. Magiging mabuting asawa ako. Palagi ako magluluto para sa inyo. Maghanda para sa'yo. Aasikasuhin ko kayo. Mamahalin. Aalagaan. Matamis na napangiti ang asawa niya. Gusto ko rin yan. I love you. Aalagaan din kita at mamahalin. Mas lalo siyang naluha. Kaya mas lalong tumawa ang asawa niya. Pakiramdam niya, daydream lang ang lahat. Pero habang yakap si Jefferson, mas napatunayan niyang totoo pala talaga ang mga nangyayari. Ready ka na? Tanong ni Jefferson pagkatapos niyang magbihis. Pupunta tayo sa office. Sigurado kang magiging komportable ka ron? Oo naman, basta nandun ka. Pero kailangan pa ba? Baka isipin nila ang clingy kong asawa. Hanggang office, sumasama pa ako. Humalik sa kanya si Jefferson. Anong ikaw ang clingy? Ako ang mas clingy. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kapag wala ka sa tabi ko. Gusto rin kitang ipagmalaki. Ipagmamalaki ko ang maganda kong asawa sa office. Napangiti na lang siya at napailing. Pagdating sa opisina, hawak lang palagi ni Jefferson ang kanyang kamay. Kahit nang komprontahin na sina Brent at Andrea, hindi pa rin ito bumibitaw sa kanyang kamay. Kalokohan to, Lolo. Hindi nyo sinabi na nahanap nyo na siya. Tapos ngayon, sasabihin nyong traitor kami sa kumpanya. This is so unfair. Malakas na sigaw ni Brent. Marahas na binato ni Jefferson ang files sa mahabang lamesa. Yan ang files ng mga ginawa nyong anomalya. Hindi patas. Ang ginawa ninyo patas ba? Dumikit kayo sa Lolo para kayo ang pamanahan. Mga manggagamit. Akala nyo ba maiisahan nyo kami? Napatingin siya kay Brent. Wala siyang alam sa mga nangyayari. Pero ang hiniling niyang karma noon, pakiramdam niya ay dumating na talaga rito. Ngumisi si Brent, tumingin sa kanya bago kay Jefferson. So ano? Napabagsak mo na ako? Sa tingin mo magaling ka na? Tandaan mo, ako ang nakauna sa asawa mo. Napasinghap si Antoinette nang malakas na sinapak ni Jefferson si Brent. Gusto niya itong pigilan pero hindi niya alam kung bakit parang ayaw niya. Siguro dahil yon ang matagal na niyang gustong gawin kay Brent. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin matanggap na naibigay niya sa walang kwentang lalaki ang kanyang sarili. Sa gigil ni Jefferson, talagang ginawa nito lahat para maparusahan ang mag-ina at huwag nang bumalik sa buhay nila. Ma'am, ano pong gusto niyong sandwich? Nauutal at kinakabahang tanong ni Jenny. Tumaas ang mga kilay niya. Huwag na, ako nang gagawa. Simula nang malaman ng mga kasamahan niyang asawa siya ni Jefferson, parang mga loka-loka na nagsisi ang mga ito. Gusto niya nga sanang tanggalin sa trabaho, pero naisip niyang may mga pamilya rin ang mga ito na umaasa. Kaya hinayaan niya pa rin sa mansyon. Maya-maya ay dumating na si Jefferson, dala ang kambal na strawberry na pinaglilihihan niya. Agad siyang napangiti. Salamat mahal. Hinalikan siya nito sa noo. Pumunta pa ako ng Baguio para maghanap. Ipahugas muna natin. Tumango siya kaagad at medyo naglalaway na sa sobrang takam. Napatingin siya kay Don Lorenzo nang humalakhak ito.
Malapit na at makikita ko na ang apo ko sa tuhod. Siguradong magmamana sa'yo. Sana katulad ng mga mata mo, Antoinette. Napangiti na lang siya. Sana nga po, pero maganda rin naman po ang mga mata ni Jefferson. Nung una, akala niya kung ano na. Pero naikwento ni Don Lorenzo na katulad daw ng mga mata niya ang mga mata ng nanay nito noon. Kaya nang una siyang nakita, tumagal talaga ang tingin din sa kanya. Lolo, magpalakas ka pa. Kailangan mo pumaabutan ng 5 mong apo sa tuhod. Natatawang sambit ni Jefferson. Napahalakhak na lang din si Antoinette. Magiging handa siya roon. Ibibigay niya sa mga Montevista ang malaking pamilya na hinahangad ng lahat. Ang kwentong ito ay nagtuturo na hindi lahat ng taong nagpapakita ng pagmamahal ay tapat sa kanilang nararamdaman. Mahalaga na magtiwala, ngunit kailangan din nating maging maingat sa pagbibigay ng ating puso. Ipinapakita rin ito na hindi nakabase ang halaga ng isang tao sa opinyon ng iba o sa mga pagkakamali niya sa nakaraan. Kahit masaktan, maaari pa ring bumangon, magpatuloy at matutong mahalin at pahalagahan ang sarili. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.